So eto na nga mga sir, Gilas update po muli tayo. Lahat naman po tayo nakapanood kagabi no ng laban ng Gilas Pilipinas. Game 3 nga po ng Gilas Pilipinas kontra sa kumpunan ng Jordan no. Sa score nga po na 87-62 ay tinambakan po tayo ng 25 points ng Jordan. So nakita naman natin talo ang Gilas Pilipinas, pero wag po kayo malungkot, may pag-asa pa ang ating Gilas Pilipinas at sinasabi ng ilan, ito nga daw po plano no ng Gilas Pilipinas na magpatalo sa koponan nga po ng Jordan para hindi makakaharap sa semifinals ang koponan ng China dahil baka nga daw maging lutong Macau ang mangyari. So ang nangyari po kahapon sa Game 3, first 5 ng Gilas Pilipinas binago po ni Coach Tim Con. Ito po yung naging reason natin no. First 5, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Calvin Obtana, si Japet Aguilar po pinalitan na. Itong si Chris Newsome, yun lamang po nagbago kasi siyempre si Justin Brownlee kasama sa first 5. Ang tinitignan po natin dito kaya pinalitan po ni Japet Aguilar itong si Chris Newsome para mas palakasin pa yung depensa dito sa first quarter ng game no kontra sa kupunan ng Jordan. At nakita nyo naman medyo nahirapan tayo. Ilang minuto pang lumipas saka pa lang nakapuntos ang Gilas Pilipinas. Under 3 minutes of time, ganun din ipinasok na ni Coach Tim Con si CJ Perez kasama naman si Kwame. So kung makikita po ninyo, lalong pinalakas ang depensa dahil pumasok na dito sa first quarter ng game si Kwame, which is alam naman natin pinapasok pa yun ni Coach Tim Con pagdating ng third at sa fourth quarter ng game. Napaka-agresibo naman ni CJ Perez pagdating dito sa first quarter ng game bago matapos yung 3 minutes na yun no. Pero wala pong nagawang punto si CJ Perez no. Sinusubukan niya po mag-drive sa loob at pumasok pero ang tindi ng depensa ng kupunan ng Jordan, which is doon po nahirapan ng Gilas Pilipinas. So natapos yung first quarter sa score na 13-16 ng Jordan, 3 points na lamang. Pagdating ng second quarter ng game ay talagang nakita natin no, doon na tayo natambakan. Ang naging score naman 42-29. Third quarter ng game no, ang nangyari naman sa score 59-52. So talagang nakita naman natin nung third quarter sana may pag-asa pang makahabol or manalo ang Gilas Pilipinas dahil 7 points lamang ang lamang. Pagdating ng fourth quarter ng game, doon na nga po humataw o umariba ang kupunan nga po ng Jordan, which is talagang natambakan tayo ng 15 points sa score na 80. Pagdating naman po ng fourth quarter ng game ay dito na umariba ang kupunan ng Jordan at natambakan na tayo ng 25 points na hindi na nga po nahabol ng Gilas Pilipinas. So ang nangyari po dito no, bakit ko po sinabi or bakit nila sinasabi na ito'y plano ng Gilas Pilipinas na magpatalo nga po sa kupunan ng Jordan? Lahat naman no, wala namang may gustong matalo dito. Ginalingan naman ng Gilas Pilipinas, alam naman natin yan. Pero tila mas napaganda pa ang nangyaring pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Jordan. So sa susunod na round po, ang makakalaban ng Gilas Pilipinas ay kupunan ng Qatar. So gumawa tayo ng bracket dito, or ito yung sinasabi natin na posibleng mangyari kung sakasakaling manalo ang Gilas Pilipinas. Ganito po no, pakiintindi na lang po. Sa round 16, kapag nanalo ang Gilas kontra sa Qatar no, ay magkakaroon naman sila ng kalaban dito sa quarterfinal, which is ang Iran. Kapag nanalo naman po ang Pilipinas sa Iran, ay ang semifinals naman na mangyayari. Makakalaban naman ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng Japan, which is hindi nga yung China, yun ang iniiwasan sa quarterfinals ng Gilas Pilipinas, which is okay kung sakasakali. At sa finals naman ay magkakaharap naman ng Pilipinas at ang China. So kung sakasakali pong manalo ang Gilas Pilipinas sa sinasabi po nating bracket na ito or yung kanilang makakalaban, may pag-asa po tayo maka-gold. Pero kung matatalo naman po tayo ay may tsansa o maliit pa rin yung tsansa na makakuha tayo ng bronze, silver no. Titignan natin dito yung sistema na gagawin ni Coach Tim Con. Kasi nga naman maganda pa rin yung nangyari, may pag-asa pa rin tayo kahit tatalo tayo dito sa Jordan. Ang Jordan naman po, sigurado na silang makakapasok no, sa semifinals dahil sa kanilang pagkapanalo. So nakita naman natin talagang mahirap ang Jordan, mahirap kalabanin. Pero hindi po natin pwedeng baliwalain itong kupunan ng Qatar, which is malakas din po ito no. Pero syempre learning experience na yung nangyaring pagkatalo natin sa Jordan no, Middle Eastern yung mga yan. So dapat aralin natin yung mga sistema nila no. Dapat pag-aralan niya ni Coach Tim Con. Yung naging first 5 okay naman sana, pero mas maganda sana yung dating first 5, dapat sinubukan muna yon, saka na lang nagpalit pagdating ng second, third at sa fourth quarter. And so far so good naman, maganda naman ang pinakita ng Gilas Pilipinas at pinatunayan naman nila no na hindi sila basta. At yung Jordan naman, syempre pang FIBA World Cup ang lineup niyan, yung sa ating kakakabuo pa lang. Almost 2 weeks pa lang yung ating lineup no, at si Coach Tim Con medyo nangangapa pa
pati yung mga player nangangapapa at hindi pa nabubuo ang chemistry sa loob ng court. So marami tayong kaganapan and please no, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas updates. Maraming salamat po.